Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center, Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Mga kasama sa RMN News Nationwide ngayong umaga ng Lunes, pinal na botohan sa RH Bill sa Kamara inaasahang matatapos na ngayon sa Kamara. Pastoral letter laban sa RH Bill binasa sa unang araw ng simbang gabi. Patay sa bagyong Pablo, pumalo na sa mahigit 1,000. Una anibersaryo naman ng bagyong Sendong ginugunita sa Cagayan de Oro at Iligan ngayong araw. OPAP Secretary Teresita Deles itinanggi ang alegasyong siya ang humaharang sa peace talks sa CPP-NDF. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanilang sinasabing yon. Hindi naman ho ako ang nakikiupo sa kanila. Tayo ay may panel. 18 na food poison sa pansit sa Surigao. Kabalitang negosyo presyo ng mga produktong petrolyo inaasahang bababa ngayong linggo. Sa ibayong dagat, Pope Benedict XVI nagpaabot po ng pagkiramay sa mga biktima ng shooting incident sa Connecticut. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen! Ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Gigarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Sumagara ng Lunes ngayon, Desyembre 17, 2012. Ito mga kasama ang RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako po si Buddy Oberas. Tayo live sa DWAR 103.9 RMN Palawan, DYHB 747 RMN Bacolod at DXBC 693 RMN Butuan at DXIC 711 RMN Iligan. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Walang hong namataan na anumang bagyo ang pag-asa o anumang sama ng panahon sa na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, naranasang malakas na pagulan kahapon po ay epekto yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Yan ho yan sa Northern Luzon. Asahan naman ngayong araw ang mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Metro Manila at ilang karatig na lalawigan. Magtutuoso ngayong araw ang mga mambabatas na anti at pro-RH sa ikatlot huling pagbasa ng House Bill 4244 o yung Reproductive Health Bill sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ay kaugnay niya nagbantarma ng liderato ng ruling Liberal Party na posibleng maharap sa disciplinary actions ang sinumang party member sa Kamara na hindi susunod sa posisyon ni Pangulong Benigno Aquino III hinggil sa kontrobersyal na panukalang batas. Ayon kay House Majority Leader at mandaluyong Representative Neftali Gonzalez II, bilang pinuno ng kanilang partido, ang Pangulong Aquino ay nararapat lamang na sundin ang pananaw nito sa isyu. Binanggit pa ni Gonzales na sana o nasa 26
na mga LP members umano ang naghain ng no vote sa RH Bill. Maalala na noong una ho na inideklara ng punong ekutibo ang RH Bill bilang urgent measure matapos itong makalusot sa second reading. Ang mga pangunahin pong kontra sa RH Bill sa mga senador, suko na. Kasama natin sa balitang yan si Grace Mariano. RMN Report. Tanggap na ni Senate Majority Leader Vicente Soto III ang tagumpay na nalalapit makamit ng Reproductive Health Bill sa Senado. Ito ay makarang sertipikahang urgent ni Pangulong Noynoy Aquino ang naturang panukala. Dahil dito, sinabi ni Soto na nagkasundo na sila ni Senate President Juan Ponce Enrile na hayaan na lamang ipasa ang naturang panukalang batas. Ito anya ay upang malaman kaagad ng taong bayan ang negatibong idudulot ng bill na magpapabagsak sa ekonomiya dahil sa population control gaya ng nangyari sa maraming bansa. Ayon pa kay Soto, kapag naisa batas at naipatupad na ang RH Bill, ay magkakaalaman na rin kung papaano kukurakutin ang 7.5 billion pesos na budget bawat taon para sa pagbili ng contraceptives. Pero sa kabila ng pagsuko ni Soto, itutuloy pa rin niya ngayong araw ang paglalatag ng mga amendments para sa RH Bill na aabot sa 31. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Anti-RH Congressman naman dismayado sa pag-alis ng conscience vote. Kasama natin sa balita, Conde Bataka. RMN Report. Tuluyan ang nawala ang conscience vote sa pinagtatalunang kontrobersyal na panukala matapos ang sertifikasyon dito ni Pangulong Aquino. Ayon kay House Minority Floor Leader Danilo Suarez, kahit wala ng conscience vote na sana'y pagbabatayan sa botohan ay hindi pa naman nawawala ng pag-asa ang panig ng mga anti-RH bill. Isa na rin umanong marching order para sa mga kapartido ng Pangulong Aquino ang sertifikasyon nito sa panukala. Hindi maialis ni Suarez na malaki ang impluwensya ng sertifikasyon ng Pangulo para mabago ang boto ng mga pro at anti-RH bill. Si Suarez na isa ring kontra sa panukala kung saan sinabi pa nitong panalangin na lamang ang tangi nitong may-aalay na kahinatnan sa RH bill. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sumentro makasama sa unang araw po ng simbang gabi ang pastoral letter ng Catholic Bishops Conference of the Philippines patungkol sa reproductive health. Nakasaad sa pastoral letter na inyong narinig ang korupsyon, ang kontrasepsyon, kung saan binigyan din dyan ni CBCP Vice President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, yun pong paninindigan ng simbahan kaugnay sa korupsyong magagawa ng panukalang batas. Ayon kay Villegas, puro mapapakong pangako lamang ang RH Bill tulad ng sinasabing pagunlad ng mga mahihirap kapag naisabatas na ito. Pinaniniwala rin anya na maling pinaniniwala rin anya ng panukalang kabataan to believe that sex before marriage is acceptable provided you know how to avoid pregnancy. Is this moral? Yan ho ang tanong. Diniin din sa pastoral letter na malaking banta sa moral ng bansa kung tulay may isa sa batas ang RH Bill sa salukuyan nitong forma. Kasabay ito'y nanawagan ng CBCP sa 64 na kongresistang hindi pa nakaboboto na hanapin at manindigan sa katotohanan. Umakyat na sa 1,020 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng Bagyong Pablo sa bansa. Sa datos ng NDRRMC, may 844 iba pang biktima ang nawawala habang aabot naman sa 2,662 ang sugatan. Pumalo na rin sa mahigit 24 na bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Bagyong Pablo. Mahigit 7 bilyon naman sa naturang halaga ay ang pinsala ng bagyo sa infrastruktura habang 16 na bilyong piso sa agrikultura. Sa ngayon ay nasa 6,737 na mga pamilya o 27,735 individual ang nakatira ho sa mga evacuation center. Nasa 30 bayan naman ang nawala pa ring supply ng kuryente. Patuloy naman ang search, rescue, retrieval at relief operations na pamalaan para sa mga biktima ng bagyo. RMN Nationwide Report. Ilang sendong survivors walang protestang gagawin sa unang anibersaryo ng sendong. Kasama natin sa balita yan si Jenner Cabanday, RMN Iligan. RMN Report.
Ipinangako ni Mr. Ahmad Musa, President ng Iligan Survivors Movement, na wala silang gagawin na kahit anumang protesta laban sa gobyerno ngayong araw mismo sa anibersaryo ng Bagyong Sendong dito sa lungsod. Nais nilang irespeto umano ang kanilang mga kaanak na missing at namatay noong kasagsagan ng malakas na hangin at ulan dahil sa bagyo. Ayon kay Musa, maliban sa mga namatay at missing na nais nilang respetuhin, nire-respeto din nila ang lokal na pamahalaan na nagbigay sa kanila ng donasyon at iba pang tulong. Base sa programa ngayong araw, may misa para sa lahat ng biktima ni Bagyong Sendong alas 8 ngayong umaga sa ilalim mismo ng tulay sa Barangay Hinaplanon na naputol, at ang pagpapatayo ng Sendong Memorial, at ang huli ay ang pamamahagi ng regalo sa iba't ibang relocation sites. Kasama mo sa DXIC Iligan, Visioner Kabanday, Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Yung mga biktima ho ng Bagyong Sendong noong nakaraang taon, ginugunita ho ngayong araw ang anibersaryo. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN, Cagayan de Oro. RMN Report. Gugunitain ng mga taga Cagayan de Oro ngayong araw ang unang anibersaryo ng pagkagupit ng Bagyong Sendong. Kaugnay nito, ilang mga aktibidad din ang isinagawa na sinimulan noon pa nakarang linggo at magpapatuloy ito ngayong araw. Ilan lamang sa mga activities na ito ay ang malawakang medical at dental mission na pinangunahan ng lokal na pamahalaan, kung saan iniisa-isa nilang pinuntahan ang mga relocation areas at isinagawa ang pagsusuri sa mga apektado ng bagyo at namahagi din ng mga libreng gamot. Maliban dito, may mga programa din ginawa upang magbigay saya sa mga taga Cagayan de Oro. Ayon kasi sa mga opisyal ng lungsod, matapos ng isang taon ay tuluyan na talaga nakabangon ang Cagayan de Oro mula sa trahedya. Samantala, kagabi naman ay Angel for Justice and Hope, ang grupong Survivors of Sendong. Nagsagawa sila ng Solidarity Program, nagdasal at nagbigay ng mga pahayag sa mga karanasan kung paano sila hinagupit ng bagyo at kung paano din sila bumangon. Sa kabilang banda naman, marami pa din ang umaasang makikita pa nila ang mamahal nila sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng mawala dahil sa bagyo. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alwin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. 18 na food poison sa kinaing pansit dyan sa Surigao. Kasama natin sa balita si Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Umabot sa 18 katawang isinugod sa 2 pribadong ospital sa Surigao City dahil sa di umano'y food poisoning epekto ng pagkain ng pansit mula sa isang sikat na Chinese food chain. Kinilala ang mga na-ospital na sina Boyet Aquino, Jessica Bill Mamalo, Marlon Pilais Galos, Reynaldo Hamisola Bayon, Herjan Mantilla, Marjorie Grace Mosquito, Decente Ensimada Villamon, Loreto Natad Hamisola, Jobet Aklo, Yumeralin Opelinia, Dante Caarlang, Archie Biong, Sigfred Oluhan, Angie May Labor, Jefford Ayan Balugo, Amor Takbas, Jessie Sepe at Beverly Cabrera. Sa salaysay ng mga biktima na sila'y dumalo ng First Youth Summit at nung tanghalian nila, isinilbi ang pack lunch na binili sa isang Chinese food chain. Isa sa kinain nila ang pansit na di umano'y may amoy na. Makalipas ang ilang oras, sumakit ng kanilang mga tiyan at nagsusuka na pabalik-balik ng comfort room. Kaya ang ilan sa kanila ay isinugod na sa mga pribadong ospital dito sa lungsod. Tinukoy ng mga doktor na acute gastroenteritis rule-out food poisoning ang nangyari sa mga biktima. Samantala, sinabi ng assistant manager ng Chinese food chain na si John Bagunsay na ang lahat ng mga gamot at pagpapa-ospital ay sinagot ng kanilang establishmento. Isang investigasyon na rin ang nakatakdang isasagawa sa pagtukoy kung sa pagkain ba ng pansit ang dahilan ng di umano'y food poisoning o di kaya may ibang nakain o nainom ang mga biktima. Ang mga nakuhang sample sa kinaing pansit ay nakatakdarang sa ilalim sa laboratory examination bilang karagdagang investigasyon na isasagawa. Kasama mo sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala ay pinamula na ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Quintos Deles ang naging paratang ni na Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison at NDF Chairman Luis Halandoni. Una sinabi ni na Maria Sison at Halandoni na ipinipilit ni Deles na huwag kilalanin ang mga nabuo ng kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at NDF na nagawa ho sa mga nakaraang administrasyon. Sa interview ng RMN kay Deles, hindi siya maring makialam muna sa peace talk sa pagitan ng pamahalaan at ng NDF dahil may nakatalaga ritong panel kung saan diretso itong sumasangguni kay Pangulong Noynoy Aquino. Dagdag pa ni Deles, ang NDF mismo ang may ayaw na umupo sa negotiating table dahil na rin sa pagpupumilit na palayain raw yung mga nakakulong nila mga commander. Gayong labag naman ito sa batas.
Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanilang sinasabing yon. Hindi naman ho ako ang nakikiupo sa kanila. Tayo ay may panel. Ang panel talaga diretso naman ho ang guidance ng ating Pangulo. Ang alam natin sila yung ayaw makipag-upuan dahil nga yung pinipilit nila na kailangan may mga inire-release na mga katauhan nila ang gobyerno bago daw mag-uusap. Sa kabila ho niyan, hindi naman anya tumitigil ang pakipag-usap ng gobyerno sa NDR. Mission 2013. Boboto ako. Cebu City Mayor inakusang nanuhol sa mga barangay official ng lungsod. Kasama natin sa Mission 2013, Ken Galinea, RMN Cebu. RMN Report. Inakusahan ni Cebu City South District Representative Tomas Osmeña si Cebu City Mayor Michael Rama na nanuhol sa mga opisyal ng barangay sa lungsod ng Cebu. Inihayag ito ni Osmeña matapos di umano'y nakatanggap ng regalo ang mga barangay kapitan, mga kagawat at iba pa mga opisyal ng barangay sa ginanap na Christmas party sa bahay mismo ng Mayor kahapon. Nakatanggap di umano ang bawat barangay captain ng tag 5,000 piso habang kalahati naman ito para sa mga barangay councilor. Ayon kay Osmeña, kahit magkalaban pa sila ni Rama sa susunod na eleksyon, ay hindi niya gagayahin ang ginawa ng alkalde. Hindi naman kinumpirma ni Rama ang sinasabing pagbibigay ng cash gift, ngunit inamin nito na tinipon ang mga barangay officials para sa isang Christmas party sa kanilang bahay. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Negosyo. Nagbabadya na naman ang pagpapatupad ng oil price rollback ngayong linggo. Ang mga oil companies sa nilang produktong petrolyo. Kasunod na rito ng bawas presyo sa produktong petrolyo noong isang linggo. Tinatayabot sa 75 sentimos hanggang 90 sentimos kada litro ang bawas sa diesel, habang 30 centavos naman hanggang 50 centavos per liter sa gasolina. Ito na po ay katlong sunod na pagbaba ng presyo sa oil products ngayong buwan. RMN News. Doon sa Amerika, nagpaabot ng pakikiramay si Pope Benedict XVI sa mga pamilya ng 20 batang mag-aaral na pinatay sa Sandy Hook Elementary School sa Newtown, Connecticut. Ayon kay Pope Benedict, ipinagdarasal niya ang mga magulang na nawala ng anak na naway makagaan sa mabigat na kanilang pinagdadaan ng pagsubok. Iniutos naman ni US President Barack Obama na ilagay sa half-mast ang mga bandila ng Amerika kasunod ng trahedya. Tiniyak ni Obama na gagawin ng lahat para hindi na maulit pa ang ganong klaseng krimen. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang RMN News Nationwide ngayong Lunes, December 17, 2012. Sa mga taga-Davao, maligayang Pasko po sa inyo. Susunod dyan sila kasamang Bernard Pantaleon at Michelle Miral sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXTC 621. Ngayon ay pwede nyo na ho kaming mapanood yung pagbabalita namin kanina lamang na simula alas 7 ng umaga. Pumunta lamang po kayo mga kasama sa YouTube, itype ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide.